Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing, at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay Sabado sa ika-34 na linggo sa karaniwang panahon. Ito ang huling linggo sa kalendaryong liturhikal ng ating simbahan. Kaya ang araw na ito, ang pinakahuling araw, bago tayo magsimula para bukas sa bagong pahina sa kalendaryong liturhikal o liturgical calendar ng ating simbahan. Bubuksan natin bukas, araw ng linggo, ang linggo ng Adbiento. Kaya sa ating liturgical calendar, last day ngayon at bukas, bagong pahina na sa bagong taong liturhikal. Maraming pagkakataon po sa ating buhay na kadalasan tayo ay nabibigla. Minsan, hindi mo alam, may biglang kumakatok sa iyong pintuan. Isa palang bisita na hindi mo inaasahan. Kaya sa iyong pagkakabigla, hindi ka mapakali. Hindi mo lubos maisip kung anong una mong gagawin sa pagdating ng isang hindi inaasahang bisita. Kaya minsan, natataranta ka kung anong gagawin mo. Minsan rin, o hindi minsan,
kung hindi kadalasan, nagugulat ka pag nakikita mo na ang inyong electric bill dahil sadya namang napakataas, nagugulat at nabibigla ka sa laki ng iyong babayaran. Minsan naman, may mga pagkakataon na sa hindi mo inaasahan, may mababalitaan kang balita na namaalam na ang isa sa iyong mahal sa buhay. Maaaring kamag-anak, maaaring kaibigan, o kasamahan sa hanap buhay. Kaya ang unang reaksyon mo, gulat na gulat ka. Bahagi siguro ng ating buhay ang pagkagulat o pagkabigla. Subalit, may nais iparating ang ebanghelyo natin sa atin sa araw na ito. Nais ipaalala na ang pagdating ni Jesus maaaring maganap ng biglaan sa mga sandali o pagkakataon na hindi natin inaasahan. Kaya sinabi ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo, sapagkat darating ang anak ng tao na hindi mo inaasahan. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Kung mapapansin ninyo, ang tema ng Ebanghelyo noong mga nagdaang araw din ay tungkol sa paghahanda. Klaradong-klarado po ito. Hindi nagkulang si Jesus Nazareno na paalalahanan tayong lahat na siya ay muling magbabalik. Muli siyang darating sa kasaysayan ng daigdig, ngunit walang nakakaalam ng eksaktong oras at eksaktong petsa ng kanyang muling pagbabalik. Kaya kung napakinggang mabuti nung mga nagdaang araw ang Ebanghelyo, ang sabi ni Jesus Nazareno, huwag kayong magugulat at magtataka. Magkakaroon ng maraming mga tanda. Magkakaroon ng malakas na lindol. Magkakaroon ng mga trahedya at sakuna. Mag-aaway ang mga bansa laban sa bansa. Magkakaroon ng digmaan. Subalit mangyari man ang mga iyon, ang bilin sa atin ni Jesus Nazareno, huwag kayong matatakot. Magkaroon kayo ng lakas ng loob. Kaya't kung inyong mapapansin kahapon sa ating pagninilay, dalawang mahalagang salita ang ibinahagi ko sa Ebanghelyo, paghahanda at pagpapahalaga. Kaya bilang paghahanda, mahalagang sinusuri natin ang ating mga sarili. Ano nga ba ang talagang pinaghahandaan ko? Ano ba ang mga pinahahalagahan ko sa buhay? Binibigyang halaga ko ba ang mga bagay, pangyayari, yaman, karanasan, o mga pag-uugali na mayroon tayo sa kasalukuyan? Dalawang simpleng bagay lang naman yan. Maaaring napapangalagaan, naiingatan, napapayabong, o napapahalagahan mo ang mga ito, o kaya naman ito ay iyong nababaliwala, nasasayang, o hindi nagagamit ng tama. Kaya mahigpit ang paalala ni Jesus Nazareno,
Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng tamang pagpipigil sa sarili. Maging matalino tayo sa mga bagay na ating pahahalagahan sa buhay na ito. Napakaliwanag. Naway huwag mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Ano ba ang mga intindihin sa buhay na ito na humahadlang sa iyo ngayon papalapit sa Diyos? Magbigay tayo ng halimbawa. Intindihin sa buhay, social media. Ilang oras ang binubuhos mo sa iyong cellphone? Kababasa ng mga chismis sa artista, sa kanilang buhay. Katitingin sa wall ng iyong kaibigan. At ilang oras ang ginugugol mo sa pagdarasal. Again, intindihin ng buhay. Maaaring maraming pwedeng humadlang sa atin patungo at papalapit sa Diyos. Kaya nga sinabi ko, social media, magbukas ka lang ng cellphone mo, ang daming movies na pwede mong pagpilian. Ang daming music na pwede mong pakinggan. Ang daming interviews na maaaring makapag-entertain sa iyo. Kaya minsan, ubos na ang oras mo. Hindi mo na malayan, nakatulog ka na at hindi ka na nakapagdasal. Marami ring pagkakataon, yung iba ang intindihin sa buhay, makapunta sa iba't ibang bansa. Yung iba, magkaroon ng iba't ibang material na koleksyon. Mga intindihin sa buhay, mga bagay na maaaring makasagabal sa atin sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya napakalinaw ng paalala ni Jesus Nazareno. Suriin natin ang ating mga sarili. Ano nga ba ang tunay nating pinahahalagahan sa buhay? Ang Diyos ba? Mga material na bagay? Mga pansariling pangarap? O ang ating pakikipag-ugnayan kay Jesus Nazareno? Sa pagtatapos po natin sa araw na ito ng ating liturgical calendar, magandang suriin natin ang ating mga sarili. Sa nagdaang taon, ano ba ang tunay mong pinahalagahan? Kung si Jesus Nazareno, parang hindi mo gaanong nabigyan ng atensyon sa pagsisimula natin bukas sa mga panahon ng Adbyento. Muli tayong pinapaalalahanan, tanggapin natin at hagkan si Jesus Nazareno. Mga kadeboto, mahalaga po na maihanda natin ang ating puso't kalooban sa pagdating ng Panginoon. Sa paanong paraan, lagi kong ibinabahagi, wag na wag tayong makakalimot magdasal, makipagkasundo sa kapwa, makibahagi sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia,
at magbalik loob sa Ama sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Wala pong mas higit na preparasyon ang mabisa at kalugod-lugod sa Diyos maliban sa paghahanda ng ating puso at kalooban. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.